May kakaiba at medyo unsettling na pakiramdam sa mga taong hindi umaakto ayon sa inaasahan mo. Hindi mas maingay, hindi rin mas tahimik, kundi kakaiba lang. Habang ang karamihan ay abala sa ingay, nagsasalita, tumutugon, nagpapakita, may isang bihirang uri ng tagamasid na tahimik na gumagalaw sa gitna nito. Ang Sigma Introvert. At ito ang katotohanang hindi handang harapin ng karamihan. Walang nakakalusot sa kanila. Ang ilusyon ng kaguluhan. Sa unang tingin, magulo ang ugali ng mga tao. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ngumingiti pero may kinikimkim na galit. Nangangako ng katapatan pero kumikilos ayon sa pakinabang. Para sa karamihan, parang random lang ang lahat. Parang sinusubukang intindihin ng bagyo habang nasa loob nito. Pero ang Sigma Introvert hindi nananatili sa loob ng bagyo. Umaatras sila, nagmamasid, at biglang ang kaguluhan ay hindi na kaguluhan. Isa na itong pattern. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Madalas maliitin ng mga tao ang katahimikan. Iniisip nila na kung hindi nagsasalita ang isang tao, hindi ito nag-iisip. Kung hindi ito tumutugon, wala itong napapansin. Yan ang unang pagkakamali. Ang Sigma Introvert ay hindi pinupuno ang espasyo ng mga walang saysay na salita. Ginagamit nila ang katahimikan bilang kasangkapan. Habang ang iba ay abala sa pagpapahayag ng sarili, ang Sigma Introvert ay inaabsorb ang lahat. Pagbabago sa tono ng boses, maliliit na mga galaw ng mukha, hindi pagtutugma ng sinasabi at ginagawa, timing ng kilos o salita, at pagbabago ng enerhiya sa paligid. Hindi lang nila naririnig ang sinasabi mo, napapansin nila kung kailan mo ito sinabi, kung paano mo ito sinabi, at higit sa lahat, kung bakit. Ang isip na nakaka-recognize ng pattern. Ang pinagkaiba ng ganitong tao ay hindi lang sa pagmamasid, kundi sa pag-uugnay. Karamihan ay nakakita ng mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Ang Sigma Introvert ay pinagdurugtong ang mga ito. Naaalala nila kung paano ka umasta kahapon. Ikinukumpara nila ito sa ngayon at gumagawa sila ng mental map ng ugali mo sa paglipas ng panahon. Yung kaibigang biglang naging mailap, napansin na nila ang pagbabago, 3 reaksyon pa lang ang nakalipas. Yung katrabahong nagpapanggap na kumpiyansa, nakita na nila ang mga bitak kapag nasa ilalim na ng pressure. Yung taong basta na lang nagsisinungaling, naitala na nila ang mga hindi pagkakatugma. Para sa iba, intuition ito. Para sa Sigma Introvert, datos yon. Bakit ito nakakailang sa iba? Dito na nagiging hindi komportable ang lahat. Kasi kahit walang sinasabi ang Sigma Introvert, nararamdaman ng mga tao na nakikita sila. At hindi sa paraang nakakabuti. Pakiramdam nila, nalalantad sila, nababasa sila, naiintindihan sila ng higit pa sa gusto nilang ipakita. Nagkakaroon tuloy ng banayad na tensyon dahil karamihan ng pakikisalamuha ay nakabatay sa isang kasunduan. Magkukunwari tayong hindi natin nakikita ng masyadong malalim ang isa't isa. Sinisira ng Sigma Introvert ang kasunduang yon kahit walang sinasabi. Hindi sila basta tumutugon, sila ay nagsusuri. Sa magulong sitwasyon, karamihan ay agad na tumutugon. Emosyon ang nagdidikta ng kilos. Ang galit ay nauuwi sa konfrontasyon. Ang takot ay nauuwi sa pag-iwas. Ang kasabikan ay nauuwi sa pagiging padalos-dalos. Pero ang Sigma Introvert, humihinto muna. Ang paghintong yon ay mahalaga. Sa sandaling yon, hindi lang nila iniisip kung ano ang gagawin. Nagkakalkula sila. Anong resulta ang mahalaga? Anong tugon ang magbibigay ng kontrol? At kung mahalaga pa ba na tumugon? Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi paggalaw. Ang kapangyarihan ng hindi pakikilahok.
Narito ang isang katotohanang mahirap matanggap ng marami. Hindi mo kailangang makisali sa lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Malalim itong nauunawaan ng Sigma Introvert. Hindi sila nakikipagtalo para mapatunayan ang sarili. Hindi sila nag-aabol ng atensyon. Hindi nila itinatama ang bawat maling pagkaunawa. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil pinipili nilang wag. Kasi sa mundong adik sa reaksyon, ang hindi pakikilahok ay kapangyarihan. Nakikita nila ang laro pero hindi sila sumasali. Ang mga ugnayang panlipunan ay puno ng mga hindi nasasabing patakaran. Laro ng estado o ranggo, paghahanap ng pag-aproba, nakatagong kompetisyon at strategic na alyansa. Karamihan ay hindi namamalayan ang mga ito o nakakulong sa loob nito. Ang Sigma Introvert nakikita ang buong istruktura. Nauunawaan nila kung sino ang gustong magpabilib sa kung kanino, kung sino ang may mga insecurity sa likod ng kumpiyansa, kung sino ang nagbabago ng ugali batay sa status. Pero sa halip na umakyat sa hagdan, lumalabas sila rito. At yun ang dahilan kung bakit sila hindi mahulaan. Dahil hindi mo makokontrol ang taong hindi pinapahalagahan ang laro. Kontrol sa emosyon ang nakatagong kalamangan. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon. Ito ay tungkol sa hindi pagpapakontrol sa emosyon. Ang Sigma Introvert ay nakakaramdam pa rin ng pagkabigo, galit, pag-uusisa at koneksyon. Pero hindi nila ito basta ipinapakita ng padalos-dalos. Pinoproseso muna nila ito sa loob. Lumilikha ito ng espasyo sa pagitan ng nararamdaman at reaksyon. Sa pagitan na yon, naroon ang kontrol. Habang ang iba ay nagpapalala ng mga sitwasyon, ang Sigma ay nagpapakalma. Habang ang iba ay naglalantad ng mga kahinaan, ang Sigma ay pinoprotektahan nito. Bakit naaalala nila ang mga mahalaga? Hindi ibig sabihin na lahat ay naaalala ng Sigma Introvert. Ang naaalala nila ay mga may saysay, ang mga hindi tugma, ang mga hindi umaayon. Iniimbak nila ang mga pattern ng ugali, hindi lang ang mga pangyayari. Kaya kapag may umuulit ng pagkakamali, hindi na ito nakakagulat dahil nakita na nila ang direksyon nito noon pa man. Ang tiwala ay bihira at sadyang pinipili. Dahil marami silang napapansin, mabagal silang magtiwala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagiging precise. Hindi sila umaasa sa mga salita, sa mga pangako o sa unang impresyon. Umaasa sila sa pagiging consistent sa paglipas ng panahon. At kapag nasira ang tiwala, hindi ito nagdudulot ng drama. Nagdudulot ito ng distansya. Tahimik at permanenteng distansya. Ang pag-iisang hindi pinag-uusapan. Narito ang mas malalim na katotohanan. May kapalit ang kakayahang makita ang lahat. Kapag nakikita mo ang mga pattern sa ugali ng mga tao, nakikita mo rin ang paulit-ulit na asal ng mga tao, pare-pareho mga pagkakamali at kababawan ng maraming interaksyon. At maaaring maramdaman mong nag-iisa ka dahil mas nagiging mahirap masorpresa, humanga o lubusang malunod sa ilusyon. Pero tinatanggap ito ng Sigma Introvert dahil mas mahalaga ang linaw kaysa sa kaginhawaan. Ang misunderstanding. Madalas mali ang label ng mga tao sa Sigma Introvert. Mayabang, malayo ang loob, cold, walang interes. Pero ang totoo nilang nakikita ay piling atensyon, kontroladong pakikilahok, malalim na pagproseso sa loob, at sinadyang paglayo. Hindi sila disconnected. Hindi lang sila basta-basta nahihila kung saan-saan. Ang totoong dahilan kung bakit walang nakakalusot. Hindi ito mahika, hindi ito pagiging mas mataas sa iba. Ito ay disiplina. Sinanay nila ang sarili, sinasadya man o hindi, na magmasid bago tumugon, makinig lampas sa mga salita, pahalagahan ang pattern kaysa sa sandali, at humiwalay sa ingay ng emosyon.
Habang ang iba ay nalulunod sa kaguluhan, sila ay nagde-decode nito. Kung malapit ka sa isang Sigma introvert, unawain mo ito. Maaring hindi ka nila harapin, maaring hindi ka nila ilantad, maaring hindi pa nila banggitin ang nakikita nila. Pero alam na nila. Napapansin nila ang mga hindi pagkakatugma, ang mga nakatagong motibo at ang mga maliliit na pagbabago. At kapag sapat na ang nakita nila, inaayos nila ang sarili nila ng naaayon. Tahimik, permanente. Sa mundong pinapatakbo ng ingay, bilis at reaksyon, ang pinakamapanganib na posisyon ay hindi yung pinakamalakas na boses, kundi yung tahimik na tagamasid na nauunawaan ang lahat at walang ibinubunyag. Dahil habang ang kaguluhan ay nililito ang iba, walang nakakalusot sa kanila. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, tama po yon Sir AP. Hindi lahat ng mga introvert ay magkaparehas tulad ng mga daliri natin sa kamay at paa. Sa sobrang ingay ng mundo, bilang introvert ay nature na namin ang pagiging tahimik, nagmamasid, nakikiramdam sa paligid. At ang pinakaayaw ko sa lahat ang pagsabihan na kung bakit hindi nagpunta sa party. Ang okray mo talaga. Kapag di ako sumagot, sasabihin namang, okay ka lang. Mga ganyang patutsada ay hindi ko na pinapatulan pa. Tinitignan ko lang sila na walang emosyon. Wala akong pake basta walang pasok sa work. Enjoy ako sa sarili kong mundo. Marami pong salamat Sir AP and God bless always. Sabi naman ni Rebecca Ogata, hello Sir AP, good evening. Ayoko talaga nang naiistorbo ang oras ko lalo na pag may ginagawa ako. Yun bang busy ka sa kusina at nagluluto tapos may biglang magte-text o tatawag na alam naman na ganong oras busy na ako, pwede namang sa ibang oras. At ayon naman kay Glenn Adversario, tungkol po pala sa mga energy vampires. Pag naiinggit sa akin ang taong yon at kunwari concern sa akin dahil pinangaralan ako, minsan nilalagnat na lang ako. Pero bakit naman kasi sobrang accommodating ko at hindi basta-basta tumatanggi sa madramang tao? Sinabihan pa naman niya akong sarap kausap always, kaya daw gusto niya akong kausap. After many days, lumabas na rin ang totoo. Sa latest conversation namin na pangaral daw, yun pala, puro comment niya sa mga bagay na ayaw niya sa akin, which is my natural preference. Pati ba naman i-try ko, sabi niya, dapat daw ibenta ko na dahil hindi raw bagay sa akin at ibahin ko na lang ang negosyo ko. At shoutout din kay Nursaba Muhammad, Love Music, Nature, Arts and Foods, Annalyn Granada, Renante Damgo, Sabotahe Rap Vlog, Ramlat, Lorena Bintas, Marie Chris Arsenio, Mario Alipit, Maku Gasaresu Insura, Dennis Aranzanso, Emma Villanueva, Jola Short Video, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.